sa kanyang panahon. Marami ang nagsasabing dapat magkaisa upang umunlad ang bayan. Subalit sino nga ba ang dapat na unang magkaisa? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Florinda sa ating dulang sa kanyang panahon. Okay ba ang dinner natin, Emil? Arthur? Oo, Miguel. Ang dami nga naming nakain ni Arthur. Nako, sigurado mag-iisip na naman ang hindi maganda si Celine kung saan ako naghapunan. Huwag ka na kasi mambabae pa, Arthur. Mabalik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Alam niyo kung mananalo ang partidong itatatag natin, ha? Isa ang maaaring umupo sa Kongreso. At maaari pa maging dalawa yun, o tatlo. Depende sa dami ng botong makukuha natin, ha? Parang maganda yan, Miguel, ah. Magiging kongresista tayo. Oh, talaga maganda. Kaya nga kayong dalawa ni Emil ang una kong niyaya dito. Dahil alam ko na gusto niyo rin ang maglingkod sa bayan. At siyempre, habang nanunungkulan tayo, marami din tayong benepisyo. Aba, siyempre naman, ano? Hindi tayo lugi dito, mga kaibigan. Pero, Miguel, kailangan ng malaking halaga dyan. Oo. Sa pag-aasikaso ng mga papeles, sa mga dapat bayaran, at natural, siyempre, sa pangangampanya. Pero huwag kayong mag-alala, ha? Mapapawi rin natin yun, ha? Kaya sumama na kayo rito sa partidong itatatag ko! Heto nang hinihingi mong tsaa, Emil. Salamat, Florinda. Next week nga pala, tuloy ng medical mission natin sa bayan ng classmate kong si Gladys. Handa na raw ang lahat doon, sabi niya. Okay, hindi na ako kukuha ng appointment sa araw na yon. Mabalik tayo sa ikinuwento ko sa'yo na alok ni Miguel sa amin. Yung tungkol sa party list, ano palagay mo doon? Alam mo kasi, para sa akin, hindi lang naman sa pamamagitan ng pag-upo sa gobyerno, makapaglilingkod sa bayan. Maaaring gawin yun ng tao sa iba't ibang paraan. Naisip ko rin yan. Tulad nitong pagsama sa mga medical mission, isang uri ito ng paglilingkod sa bayan. Tama. Pagtulong at paglilingkod din ang panggagamot natin dito sa murang halaga. Pareho talaga tayo nung iniisip. Mabuti pa sabihin ko na kay Miguel habang maaga na hindi ako makakasama sa partidong gusto niyang itatag. Ano? Hindi ka sasama? Bakit naman? Pinipigilan ka ba ni Florinda? Hindi, Arthur. Nag-usap kami ng maayos. Pinag-isipan namin ang mga bagay-bagay at napagkaisahan namin na huwag na lang sumama. Bakit nga? Dahil nakapaglilingkod naman kami sa pamagitan ng aming mga pagsama sa mga medical mission at panggagamot sa murang halaga. Tumutulong din kami sa isang grupo na nagbibigay ng free online consultation. Pero, parang Emil, mas maganda kung magiging congressman ka. Yung perang inilalabas natin sa paglilingkod, babalik din sa atin. At may tubo pa. Hindi pala tunay ang paglilingkod na hanggang niya. Ano? Arthur, Pahayag ka na. pasensya na ha. Ha? Pero buo ng pasya namin. Hindi na kami sasama. Sayang naman kung hindi natin makakasama si Emil sa partido. Ayun, malaki may tutulong niya eh. Nanghihinayang din ako eh. Pero, mas nakinig siya sa asawa niya eh. Minsan kasi yung si Emil, Oh, na-under ni Florinda eh.
Talaga? O baka naman hindi nyo lang kinausap si Florinda. Hindi ko talaga siya kinausap. Si Emil lang. Okay, sige. Ako kakausap sa kanya. Malay natin. Baka makumbinsi ko siya. Ikaw bahala. Ay, oo nga pala. May pera na akong ibibigay para share ko dito sa partido natin. Oh, good. Good. Oh, mabuti. Nagbenta ako ng lupa, Miguel. Oo. Alam ko naman mababawi ko rin ito eh. Oo. Ayos lang, kahit gumastos ako. Oh, napasyal ka, Miguel. Oo. May sadya kasi ko. Wala si Emil eh. Kumuha ng gamot na ipamamahagi namin sa medical mission namin. Okay. Pero actually, ikaw talaga sadya ko. Ako? Yes. Bakit? Ano ba may paglilingkod ko? Si Emil kasi, umayaw lang sumama sa partido namin. Oo. Nabanggit nga niya sa akin ang tukol doon. Ganun ba? At napagkaisahan nga namin na wag na rin siyang sumama. Kasi malaking gastos yun eh. Naku, sayang naman, Florinda. Kasi, actually, babalik din sa inyo yun eh. Higit pa ron. Kung magiging matalino lang siya at mahusay dumiskarte. Pero, dahil umurong na siya, naisip ko na, ikaw na lang ang alukin. Ako? Oo. Miguel, hindi ako interesado sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Naku, sayang naman, sayang. Isa ka pa namang mahusay na doktora. Masaya na ako sa paglilingkod na ginagawa ko para sa aking kapwa. Sa pamamagitan ng aking panggagamot. Pero, ayaw mo bang maging sikat? Anong malay mo, baka maging presidente ka rin ng Pilipinas balang araw. Ha? Qualified ka eh. Tulad ng mga unang babaeng naging pangulo natin. Pasensya na. Iba na lang ang alukin mo. Florinda naman, parang namang hindi tayo magkakaibigan eh. Magkakaibigan nga tayo. Pero iba ang paniniwala namin eh. Naglilingkod kami, hindi upang sumikat o para mabawi ang anumang hirap. Ginagawa namin ito dahil mahal namin ang aming kapwa. At para makalugod din sa Diyos. Oh my. Wala ka palang kwentang lapitan eh. Tama pala si Arthur, under mo asawa mo, kaya hindi siya sumama sa amin. Anak, napansin ko mula nang umalis yun si Miguel, naging matamlay ka na. Bakit ba? Nasaktan lang po ako sa mga sinabi niya. Ay, bakit? Ano ba sadya ng taong yun? Inihimok po niya ako na pumalit kay Emil sa partido nila. Ano? Nang hindi ko po siya pagbigyan, nagsalita na siya ng masakit. Hello ko pala siya. Ano ba sinabi niya? Wala raw po akong kwentang lapitan. At under ko raw po si Emil. Makitid pala utak ng taong yun. At hindi rin po siya marunong rumispeto sa paniniwala ng iba. Tama lang talaga na huwag tayong sumama sa kanila. Emil? Ibang motibo ni Miguel sa pagtatayo ng partido. Oo nga. Ang sariling kapakanan. Sana, Emil. Huwag mo na siyang harapin tungkol sa sinabi niya sa akin. Baka maging magulo lang. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatulan. Tama yun. At huwag niyong panghinayangan na nawalan kayo ng ganong klaseng kaibigan. Arthur! Oh, Bakit binenta mo ang lupa nang hindi man lang sinabi sa akin? kailangan ko na kasi ng pera. Kaya minadali ko na. Saka lupa ko naman yun ha. Anong problema? Bakit ka ba ganyan magsalita? Samantalang ako, lagi kita kinukonsulta sa bawat desisyon ko. Bakit? May babae ka? Tigilan mo na nga yung pagseselos mo. Wala akong babae. Kung ganon, saan mo ginamit ang pera? Sa partido namin. Tatakbo kong kongresista ng party list. Wala. Okay ka na.
Ano? Umalis sa inyo si Celine? Oo, nagalit siya sa akin dahil lagi ko raw siyang binabaliwala sa mga pagpapasya ko. Arthur, huwag kang magagalit, ano? Tama naman si Celine, eh. Dapat kahit babae siya, isinasaalang-alang mo pa rin siya sa mga gagawin at desisyon mo. Sinubukan mo na ba siyang tawagan? Oo, ayaw niya ako sagutin. Sige, palipasin mo muna ang ilang araw. Baka lumamig din ang ulo niya. Emil, Hmm. Florinda, hindi lang yun ang problema ko. Oh, ano pa? Yung partido namin, hindi na-aprobahan ng COMELEC. Ano? Paano perang ibinigay mo kay Miguel? Yun ang talagang problema. Dahil sabi niya, nagastos na raw yun. May makuha man daw ako, malaki na nabawas. Parang iniiwasan na nga rin niya ako eh. Nagsisisi ako, nagpadala ako kay Miguel. Ngayon, pati kami ni Celine, nagka-problema. Tungkol ba kay Arthur? Kaya ka nakipagkita sa akin dito sa restaurant, Florinda? Oo, Celine. Maawa ka na kay Arthur. Patawarin mo na siya. Ang dami niya ng problema ngayon. Mas kailangan ka niya. Mabuti sa kanya yon para matuto siya ng leksyon. Celine, mawawasak ang pamilya ninyo kung gagantihan mo ang asawa mo. Gusto mo ba mangyari yun? Florinda, Oo, nagkamali si Arthur. Pero tayo mga babae, dapat matuto rin tayong umunawa sa ating mga kabiyak. Lalo na sa panahong kailangan nila tayo. Oh, bakit nakangiti ka dyan, mister? Masaya lang ako. Abot-abot kasi yung pasasalamat sa'yo ni Arthur. Dahil napagkasundo mo sila ni Celine. Buti nga nakinig siya sa akin. Ang swerte ko talaga sa'yo. Hindi ka lang mabuting ilaw ng tahanan. Ilaw ka rin ang puso at isipan ko na gumagabay sa mga pagpapasya ko. Sa kanyang panahon, may pagkakataong ang mga sakripisyo ng isang ina ay nawawala ng saysay. Sapagkat yun ay dahil sa mga anak na nagiging rebelde sa mga magulang at nawawalan ng respeto. Ito ang naging karanasan ni Lawrence sa ating dulang sa kanyang panahon. Lito, eto na notebook mo. Thanks ah. Okay lang, Nato. Dapat kasi hindi na kayo nag-aaral eh. Nahihirapan patuloy kayong dalawa. Lawrence, kaya ko maglakwatsa. Pero ang huminto sa pag-aaral, hindi no. Di bilambo ko ng tatay ko pag ginawa ko yun. At tatala ka naman ako ni inay mula umaga hanggang gabi. Mali naman kasi na huminto tayo ng pag-aaral. Dapat nga, magsikap tayo habang nariyan pa ang parents natin at inaalalayan tayo. Naku. Nag-sermon na naman si Father Lito. Oo nga. Change topic na lang. O ano, pupunta ba kayo sa party ni Bogs bukas? Aba, siyempre, may tauma yata dun. Ikaw, pupunta ka. Oo naman. Nakapagdahilan na ako kina inay at itay. Ako, hindi ako makakapunta eh. Kasi, may deliver si Tay. Sasamahan ko siya. Naku, yan ang hirap na kasama ang mga magulang eh. Laging may kontra sa gimmick.
Oh, Hazel, ba't kasing ka pa? Ating gabi na. Ako na naghintay sa'yo para magbukas ng pinto. Dahil pinatulog ko na ng maaga si Lola Atang. Masakit kasi ang katawan niya eh. Tamang ginawa mo. Hindi na tayo dapat inaasikaso pa eh. O ano, gusto mo ba ng kape? Kasing ka na naman eh. Hindi na, matulog ka na. Oo nga, Hazel. Magpahinga ka na. Ako nang bahala sa kapatid mo. Akala ko tulog na kayo, Lola. O, iwan ko na po kayo, Lola, ha? Apo, ano ka ba naman? Puro ka na lang gimmick. Palagi ka na lang lasing. Eh, Ay, hindi ka naman talaga magbabago. Ay, magkakasakit ka sa ginagawa mo. Leo, kaya ko naman ang sarili ko eh. Oy, kaso pati mag-aaral may pinababayaan mo na dahil sa mga bisyo mo. At least, Lola, wala akong anak na pinababayaan. Anak, ngayon alam ko na. Yun ang dahilan. Kaya nagkaganon yung panganay mo. Dahil iniisip niya, pinababayaan mo sila. Alam niyo po, hindi totoo yun, Nay. Dahil sa kanila, kaya ako nagtitiis sa trabaho ko dito sa Dubai. Para mabigyan ko sila ng isang magandang kinabukasan. Ay, ilang beses ko na rin ipinaliwanag yan sa mga anak mo. Mukhang yung bunso mo lang yung nakaunawa. Hindi po, bale. Kakausapin ko muna masisinan si Lawrence pagbakasyon ko dyan. Total, malapit na naman ho yun. Oy, sana makinig sa iyo yung si Trina. At mailigtas natin siya sa pagkasira ng kanyang kinabukasan. At ang sabi ni Lola Atang, 2 months na magbabakasyon si Inay dito. Oo, saya, di ba kuya? Matagal natin makakasama si Inay. Paano naman magiging masaya? May darating na kontrabida. Kuya Lawrence naman, bakit ka ba ganyan magsalita sa nanay natin? Alalahanin mo galing sa kanyang perang kailangan natin. Ano ba nangyayari naman sa'yo? Bakit may galit ka ba kay Inay? Kung tutuusin nga, siya ang dapat na magalit sa'yo eh. Dahil pinababayaan mong pag-aaral mo. Sinayang mo yung mga gastos niya. Tigilan mo nga ako, Hazel. Alalahanin mo ha, mas matanda ako sa'yo. Salita ka ng salita, wala ka namang nalalaman. Salamat po sa mga pasalubong niya, Nay. Nagustuhan ko po. Ay, anak, ako rin. Nagustuhan ko yung damit at yung pabagong bingay mo. Kaya lang, gumastos ka pa ng gusto. Masaya po akong gawin yun sa inyo, Inay. Oh, Lawrence, anak. Abay, bakit hindi mo binubuksan yung mga pasalubong ko sa'yo? Mamaya na lang. May lakad pa ako eh. Diyan na kayo. Ay, Lawrence, po. Kadadating lang ng nanay mo, ay alis ka na agad. Di na kayo pinansin, Lola. Nako. Kuya talaga nakakainis. Baka talaga malaki ang tampo sa akin ni Lawrence. Huwag ka nang gumimik na to. Mag-review na lang tayo para sa exams bukas. Ano? Wala ka namang makakasama eh. At yak, hindi na darating si Lawrence. Dahil dumating si Aling Trina galing abroad. Diyan ka nagkakamali, Lito. Uy! Ito na ako. Eto na nga si Lawrence. Ako pa. Dito. Dumating na, oh. Lala, solve na. Bakit mo iniwan nanay mo? Hindi ka ba sabik na makasama siya? Mas magiging masaya ako sa gimmick na pupuntahan namin ni Nato. Kaya ikaw sumama ka na rin. Lawrence, anak. Dinala ko dito sa kwarto mo almusal mo. Bakit dinala niyo pa? May paa naman ako para magpunta sa kusina. Lawrence. Anak, bakit ka ba ganyan sa akin? Ano ba kinagagalit mo? May dapat ho ba akong ikatuwa? Ganong pinabayaan niyo kami kay Lola? Lawrence. 10 years old lang ako nang mag-abroad kayo. At 22 na ako ngayon. Ibig sabihin,
12 years yung tinakasan ng responsibility nyo sa pag-aalaga sa amin. Hindi ko kayo tinakasan, anak. Oo, nagtrabaho ko sa ibang bansa. Pero yan ay upang mapag-aral at mabigyan ko kayo ng isang magandang buhay. Maayos ba yung wala kayo nung mga panahong birthday namin? Nung may sakit kami? Oo, nagpapadala nga kayo ng pera. Pero hindi naman perang kailangan namin, kundi ang mga magulang namin. Inaamin ko, may pagkukulang ako. Pero sana naman maunawaan mo na dahil patay na ang tatay niyo, kailangan kong kumayod na mag-isa para mabuhay tayong lahat. Ang sabihin nyo, hindi nyo kami mahal. Nag-abroad kayo para makaiwas sa hirap sa pag-aalaga sa amin. Hindi totoo yan, anak. Mahal na mahal ko kayo. At hindi ko pinagsisisihan na naging mga anak ko kayo. Kahit na nga nahihirapan ako sa pagiging ina at ama nyo. Nay, pupunta lang po ako sa mall na malapit dito sa atin, ho? Bakit, anak? Susurpresahin ko po si Lawrence sa birthday niya. Bibilan ko siya ng regalo. Nako, tanggapin kaya niya yun. Galit nga siya. Gusto ko pong makabawi sa pagkukulang ko sa mga anak ko, inay. Lalo na po kay Lawrence. Ang akala ko dahil lalaki yung panganay mo, hindi siya magiging mapaghanap. Mali pala ako. Mas naging mapaghanap siya sa iyo kaysa kay Hazel. Kaya nga po hindi ko siya magawang saktan eh. Dahil alam ko may kasalanan din ako. Sana mawala na pagdaramdam niya para makabawi naman ako. Palagay ko, mangyayari lang yon kung hindi ka na mag-abroad. Inay? Oo. Ay, malaki na yung mga anak mo, Trina. May sapat ka ng ipon. Kaya sa tingin ko, panahon na para sila naman ang iyong asikasuhin. Sana magustuhan ni Lawrence yung regalo ko para sa birthday niya. Sana kahit papaano, pabawasan ang pagdaramdam niya sa akin. Tama si inay. Malaki na ang mga anak ko. Kaya pwede na akong huminto sa pagtatrabaho sa abroad. Gagamitin ko na lamang sa negosyo ang aking ipon. Sila po, kailangan pumunta tayo sa mall na yon. Kailangan malaman natin nangyari sa nanay mo. Ano po magagawin ni inay doon? Bakit siya nagpunta doon? Ibibili ng regalo yung kuya mo para nga sa birthday niya. Kasi gusto niyang sorpresahin para mawala na yung tampo. Ano po? Lola Ata, may nagpasabog po ng bomba sa mall na yun. At ayon sa balita, marami nasaktan. Narinig ko rin yun na po. Kaya nga, nag-aalala ako, natatakot, Lawrence. Baka kasama sa mga yun ang nanay niyo. Diyos ko, huwag naman po sana. Tinawagin niyo bang cellphone ni Inay? Oo, kuya, pero ayaw mag-ringin. Diyos ko, sana po. Walang masamang nangyari kay Inay. Pag nagkataon, sisisihin ko ang sarili ko. Nay, sana walang masamang nangyari sa inyo. Sana sa ibang mall kayo nagpunta. Pangako po, makaligtas lang kayo. Magbabago na po ako. Lawrence? Anak? Nay! Hoy, Nay! Nay, salamat! Ligtas kayo, Nay! Salamat! Saan, anak?
Sa pagsabog doon sa mall? Opo, kasi sabi ni Lola, doon daw kayo nagpunta. Ay, oo, totoo yun, anak. Ang dami nga na disgrasya. Kasi nga, ibinili kita na regalo. Tapos, may sumabog. Pero nakalabas na ako noon. Kaya hindi ako napasama sa mga nasaktan. Salamat sa Diyos. Yung ba ang dahilan? Kaya ka umiiyak? Opo, Nay. Ay, Nay, ayoko pong mawala kayo sa amin. Mahal na mahal ko po kayo. Nay, patawarin niyo ako. Nagrebelde ko sa inyo. Naging makitid ang isip ko. oh, anak ko. Naunawa ako na ngayon, Nay. Pangako po, magbabago na ako. Pahalagahan ko na ang mga sakripisyo ninyo. Sa kanyang panahon, ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga miyembro ng isang mag-anak ang susi upang makabuo ng moral na suporta at pagmamahal mula sa pamilyang kinabibilangan. Mga kaibigan, tunghayan natin ang naging karanasan ni Myrna sa ating dulang sa kanyang panahon. Hilda! Oh! Hilda, ano ba? Buksan mo ka ako tong pinto! Isip. Ano? Ito na naman tong matandang to. Siguradong ma-high blood na naman ako. Diyan na! Maghintay kayo, pwede? Tagal mo buksan ang pinto. Naririnig mo naman akong tumatawag sa labas. O kayo naman, sigaw na walang katuturan. Bakit kasi ayaw mo sundin yung sinasabi ko sa'yo? Pumunta ka sa kanto dahil nakakamada na yung mga karton doon. Dalhin mo sa bodega ni Mang Goryo, ipakilo mo. Tapos kunin mo yung bayad. Magagandang klase ng karton yon, kaya mahal ang mga yon. Naku, inay! Dekada 80 pa yung sinasabi niyong bilihan ng kanto sa kanto. At si Manggoryo, dekada 90 naman, nung mamatay dahil sa diabetes. Ay, bakit ba naman kasi ayaw mo akong paniwalaan eh? Nagkukunwali lang kasi kayo nag-uulyanin. Pwede ba? Umalis na nga kayo dito? O gusto niyo bang hilahin ko kayo palabas? Sige na, umalis na kayo! Pikot na ako sa mga kalokohan niyo! Iwan niyo na ako! Nakasalubong ko po kanina sa palengke si Myrna, tay. Iyak na naman ang iyak. Ginulo na naman daw po siya ni Chiang Maria dun sa tinitirhan niya. Hindi ko na rin alam kung paano pagbabatiin ang maginang yan. Masyado ang galit nila sa isa't isa. Halos isumpa nila ang bawat isa. Habang dumaraan ang mga araw, parang lalo naman pong tumitigas sa mga kalooban nila. Hanggat hindi sila umaamin sa kanilang mga pagkukulang, hindi talaga sila magkakapatawaran. At ang masama niyan, baka makamatayan pa nila ang puot nila sa isa't isa. Ano, Kuya Ronald? Hindi mo pa rin nakikita yung titulo ng lupa na ito sa pangalan ni Itay? Ang nakita ko rito sa drawer, yung titulong nakapangalan sa namatay na tatay ni Ate Myrna. Akala ko ba sabi ni Inay bago namatay si Itay, nalipat na sa pangalan ni Itay ang loteng ito? Yun ang malaking problema natin ngayon. Nakako pa naman tayo kay Mang Frank na isusurrender natin sa kanyang titulo ng loteng ito bilang kaberan sa utang natin sa kanya sa video karera. Kasi, alam mo kuya, wala naman problema eh. Kahit wala sa pangalan ni Itay ang titulo ng lupang ito. Ha? Basta ibayad na nito kay Mang Frank, tapos. Oo nga no. Tiyak, papatusin na ito ni Mang Frank. O tara. Hanggang
Hanggang kailan ba ninyong titikisin ang isa't isa ni Tiang Maria, ha, Mirna? Kahit paano, apektado kami ni Itay sa mga nangyayari sa pagitan ninyo mag-ina. Hindi lang naman yung pagkukunwari niyang pag-uulyan ninyong kinamumuhian ko sa kanya, Nida. Pero maraming taon na ang lumipas. Matagal nang patay ang anak mo. Baka pwede mo nang ibigay sa kanya ang iyong kapatawaran. Hindi maburas sa isip ko yung nakaraan. Nung itinirik ng anak ko ang mga mata niya dahil sa taas ng lagnat, humingi ako ng tulong sa kanya, tinalikuran lang niya ako. Wala daw siyang pera. Samantalang nagkakamal siya ng pera ng panahon na yun dahil malakas ang negosyo niya sa pamimili ng mga karton sa kanto. Basta ako, ha, ipagdarasal ko pa rin ang pagkakasundo ninyo mag-ina. Kung hindi niya kami tiniis ng anak ko ng oras na yun, sana hindi namatay ang anak ko sa aking mga bisig. Baka naitakbo ko pa siya sa ospital. Sana baka nung mga panahon na yun ikasakasama ko at mabubuo kami ng pangarap ng aking anak. Nauunawaan naman kita sa parting yun, Mirna. Dama ko ang nararamdaman mo. Tsaka hindi niya dapat ginawang batayan yung pagiging dalagang ina ko. Para itakwil din niya ang aking anak. Dahil kung meron mang dapat na lumingap sa amin, nung mga sandaling yun, walang iba kundi siya. Dahil siya ang aking ina, dugo niya ako at laman. Ay! Ay, Kayo magkapatid. Kuya, siya, matong nakita Ano tayo. yung papel na dala nyo? ibulsa mo yung titulo. Dali. Ang laki-laki papel dito. Paano ko ibubulsa? Bakit kasi hindi mo malang nirolyo yan eh? Niledlad mo pa. Ako, ha? Wala talaga akong tiwala sa mga pagmumukha nyo. Eh, Basta nakita ko kayo, tiyak may kabulastogan na naman kayong gagawin. Akin na yung papel na itinatago mo sa likuran mo, Jack. Pero, Chong, Ibibigay mo sa akin yan o padadapuin ko sa katawan mo itong daladala kong arnes. Kuya, paano to? sige na. Ibigay mo na. May magagawa pa ba tayo? Ito po, Chong. Ha? Titulo to ng lupa ng tatay ni Mirna. Bakit daladala nyo to? Anong balak nyo sa titulong ito? Ha? Sumagot kayo ng maayos. Chong. Dahil kung hindi, pamamagain ko mga katawan nyo sa arnis na dala ko. Kung kailan lang yung pensyon na nasa ATM ng Tiang Maria mo ang isinanla ng mga mokong na yon. Ngayon naman, itong titulo ng lupang tinitira nila ang itatapal sa malaking utang nila kay Frank sa video karera. Ay, buti na lang naharang ko. Labawi ko sa kanila itong titulo. Naku, Tay, talagang hindi titigil sa kabulastugan ng magkapatid na yon. Lalo na, lulong na sila sa kasusugal. Kaya maghahanap ng paraan ng mga yon kung paano magkakapera. Kaya totoo yung sinasabi ni Mirna na nang mag-asawa sa ikalawang pagkakataon ng Tiang Maria mo, nagsilang lang ang nanay niya ng mga taong puro kabusitan lang ang ihahasik sa mundo. Ano ba yan? Bakit ba? Sabi na tigilan niya yung paglalaro ng palobo sa kalsada eh. Akin na nga yan! Akin na! Teka! Bakit dito na pagpapalobo ko? Pupunta ko niyan! Ano ba yan? Hindi ba kayo nakukutya sa sarili niyo? Sa ginagawa niyong pagkukunwari, inay? Dapat ipaglalaro ng palobo, pinatulan niyo na para lang ipakita nag-uulyanin na nga kayo? Na nag-iisip bata na kayo? Inaamin ko. Nagkukunwari lang ako nag-ulyan eh. Nagawa-gawa ko lang yung karton sa kanto. At oo, pati na ng paglalaro ko ng palobo. Dahil alam mo ba kung bakit ko ginagawa ito, Mirna? Ha? Alam mo ba kung bakit? O di ngayon, umamin din kayo sa mga kalokohan niyo. Ginagawa ko ito dahil gusto kong pansinin mo ko. Na makasakali kapag nakita mong ganito na ang kondisyon ko, mapatawad mo na ako. Pagod na ako sa pagkikipagtagisan ng galit sa iyo, Mirna. Hanggang kailan mo ba ako mapapatawad sa mga pagkakamali ko?
Hirap na ang kalooban ko! Ayoko na! Hindi ko na kaya! Kayanin nyo. Kayo nag-umpisa niyan. Kung ano man yung sakit ng kalooban na dinaranas nyo ngayon, dapat nyo lang yung maramdaman. Ano kuya? Magmamasta na lang ba natin sa ganyang kalagayan si inay? May magagawa rin ba ako kung ayaw niyang kumain? Ayaw rin niyang padala sa ospital dahil ayaw na rin daw niyang mabuhay. Panay ang banggit niya sa pangalan ni Ate Mirna. Sunduin mo kaya, kuya? Hindi sasama sa akin yun. Alam mo namang sukang-suka rin sa ating dalawa yun eh. Mirna? Sabi ni Ronald at JR, ayaw niyo raw padala sa ospital. Gusto ko nang mamatay. Wala na rin naman dahilan para mabuhay ako. Bakit ako? Hindi ba ako isa sa maraming dahilan? Para asamin niyo pa ang isang mas mahabang buhay, Nay. Anak, Mirna, totoo ba yung narinig ko? Ang akala ko, ang hindi ko pagpapatawad ang magbibigay ng hustisya sa mga sakit na naramdaman ko sa mga nangyari sa pagitan nating dalawa. Pero habang nagkikimkim ako ng galit sa inyo sa matagal na panahon, para namang nilalaso ng aking buong pagtao na kung mayroon mang naging unang biktima ng hindi ko pagpapatawad, ako pala yun. Alam ko. Masyado rin kitang nasaktan. Kaya hinihingi ko rin ang kapatawaran mo, anak. Batid na Diyos kung gaano ko palaging inaasam na mayakap ka. Kaya nung bata ka pa, lahat ng masasayang sandali sa pagitan natin dalawa. Kung alam mo lang, sabik na sabik din ako na mayakap ka, Inay. Buong buhay ko wala akong inasam, kundi ang kalinga at pagmamahal mo. Mahal na mahal kita, Inay. Anak. Mahal na mahal. Kaya hindi ko kakayanin kung muli pang magkakalayo ang ating mga kalooban. Sa kanyang panahon, ang kawalan ng pagkakontento at pagiging sakim ay nagiging dahilan ng maraming kaguluhan. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Zoe sa ating dulang Sa Kanyang Panahon. Narito na po ako, Attorney Bellarmino. Anong ginagawa mo dito, suwail na babae? Ate Eloisa. Ako ang tumawag sa kanya, Eloisa. Attorney, bakit mo ginawa yun? Dahil kailangan narito din siya sa pagbasa ko ng nasa testamento ng mga magulang ninyo. Suwail yan. Nakalimutan mo na ba? Bago namatay sina Zoila at Alfonso, napatawad nila si Zoe. Attorney, babasahin niyo na ang testamento ni na Mama. Pero, 1 month pa lang nakakaraan.
nung pumanaw sina mama at papa. Iyon ang nakasaad sa kanilang huling bilin. O, sige na. Basahin mo na para matapos na to. Ang daming satsat. Madali lang naman ito. Dahil ang nakalagay dito, hahatiin ang pantay sa inyong dalawa ang kabuhayan nila Zoila at Alfonso. Ano? At bakit hati? Hindi dapat bigyan ng babaeng yan dahil sinuway niya sina mama at papa. Nagpakasal siya sa lalaki na ayaw nila. Ate, natanggap na nila si Jim. Ay, sana naman, huwag ka na magalit. Tumigil ka. Attorney, hindi tama ang nakalagay dyan. Mali yan. Wala akong binago sa nakasulat, Eloisa. Makabubuting sundin mo na lamang ito para hindi na magkagulo. Hindi ako papayag. Maghahabol ako sa korte. Zoe, huwag ka nang umiyak. Punto ng mga mata mo. Masakit yung mga sinabi ni ate sa akin kanina. Sabi niya, wala daw siyang kapatid na Suwail. Dahil sa pera kaya siya nagkakaganyan. Gusto niya siyang makalamang sa mana. Mga bata pa kami, gano'n na si ate. Gusto niya. Lagi siya lamang sa akin. Alam mo, Jim, kung pamimiliin ako, hindi bali na wala akong mana. Basta buhay lang ang mga magulang ko. Hindi ganun ang ate mo eh. Kaya maganda ka na lang kapag nagabot siya. Sana huwag na kumantong doon. Dahil nakakahiya sa mga tao. Dahil magkapatid kami. Walang hiya. Naging kapantay ko pa. Kahit na naggalit sa kanya mga magulang namin. Iyang yun. Reset. Tigil mo na nga yung pag-inom ng alak, Eloisa. Dahil lang sa mana, nagkakaganyan ka. Hindi basta pera yun, Nathan. Malaking halaga yun. Malaki pa rin naman ang mana mo. Kahit na nga pantay na hinati yun sa inyo. Isa pa, sina Mama ang nagbigay nitong bahay at lupa natin. Maging ang ipinuhunan mo sa business natin. Kaya parang nakalabang ka na rin kay Zoe. Lalo na siyang nakuha sa mga magulang niyo. Hindi. Dapat nga hindi siya pamanahan eh. Ano ka ba naman? Hindi maaaring gusto mo. Kahit pa ang hukuman, hindi ka ayunan. Dahil kapatid mo si Zoe. Gagawa ako ng paraan upang masunod ang gusto ko. Tandaan mo yan! Attorney, tumawag po si ate sa akin. Pinagmumura ako sa cellphone. Ginawa niya yun? Opo. Kahit naman noong pa, attorney. Masama na ugali niya si Eloisa eh. Mataray. At mayroong pagkasakim. Nagbanta rin po siya laban sa akin, Manang Adela. Sabi niya, hindi ko rin pakikinabangan ang mamanahin ko. Ano? Oo. Hindi siya dapat magkaganon. Mabuti ka't binigyan siya ng manang pantay kay Zoe. Oo nga. May kung tutusin, siya ang walang karapatan sa kabuhayan ni Alfonso at Zoila. Oh, Manang Adela, ano pong ibig niyo sabihin? Sa palagay ko, dapat na nating sabihin kay Zoe ang lahat, Adela. Upang maprotektahan niya ang kanyang sarili laban kay Eloisa. Anong kailangan mo, Eloisa? Pinuntahan mo pa ako rito sa bahay ko. Diretso na kita, attorney. Gusto kitang alukin. Halukin? Ano? Bibigyan kita ng 10% sa kayamanan ni na mama at papa. Gawan mo lang ng paraan na mawalan ng mana si Zoe.
Baliw ka, Eloisa. Hindi ko magagawa ang gusto mo. Ano? Dapat nga pasalamat ka pa. Dahil pinamanahan ka. Kahit na nga, ampun ka lang. Hindi. Anong pinagsasabi mo? Hindi totoo yan. Nasa akin ang adoption papers mo. Ipakikita ko sa'yo kung gusto mo. Sinungaling! Sinungaling ka! Sinungaling! Walang iya ka, Atty. Villarmino. Walang iya kayong lahat! Magbabayad kayo sa akin! Lalo ka na, Zoe! Ngayong nalaman kong ampun lang ako, wala nang makapipigil sa akin para ipapatay ka! Oh, bakit tanghali na nakahiga ka pa? Sabi mo kahapon na alis ka ngayon ng maaga. Nilalagnat ako, Nathan. Masakit ang katawan ko. Bukas na lang ako aalis. Pareho pala tayo ng nararamdaman. Ha? Ikaw naman kasi, nagpaulang ka pa nung makalawa. May sasakyan ka naman. Mukhang nahawa yata ako sa'yo. Bukas na lang ako papasok sa opisina. Oh, eto na pong merienda natin, Jim. Manang Adela. Oh, salamat, Iha. Ay naman, pinamerienda niyo pa ako. Ako nag-bake niyan. Manang. Masarap po mag-bake itong miss ko, Manang. Balak nga niyang magbukas ng bake shop. Ay, maganda yan. Hoy, sana naman kunin niyo na lang ako dito sa inyo. Ha? Uy, kasi nalulungkot ako doon sa bahay niyo, Zoe. Ah, okay. Sige, sige, Manang. Dalawin niyo na lang po once a week yung bahay. Ay, salamat. At teka, kaya nga pala ako nagpunta rito para ibalita sa inyo ang nangyari kina Eloisa at sa kanyang pamilya. Bakit po, Manang? Ano po nangyari? Ay, nagka-COVID silang mag-asawa. Ha? Oh, Diyos ko. Ano na palagay ni na ate ngayon, Manang Adela? Sabi ng katulong nila nang tawagan ako, nandoon daw sila sa ospital. At siya lang ang nag-aalaga doon sa pamangkin mong 3 taon pa lang. Awa naman si na ate. Jim, Zoe. ipagdasal natin na sana makaligtas sila sa mapanganib na sakit na yun. Isang linggo na ako dito, sa ospital. Pero hinang-hina pa rin ako. Mabubuhay pa kaya ako? Kami ni Nathan. Kawawa naman ang aming anak kung may iiwan namin. Oh, ang cellphone ko. May tumatawag. Si Zoe. Hello? Ate, pakiusap. Kung mo papatayin ng linya, gusto kitang makausap. Bakit? Kumusta ka na? Nakasana-sana loob mo, ate. Gagaling ka rin. Alam mo, lagi ka namin pinapanalangin ni Jim. Kahit naging masama ako sa'yo. Para sa akin, kapatid pa rin kita. At kung meron man ako gusto mangyari ngayon, yan ay ang gumaling kayo ni Kuya Nathan. At magkaayos-ayos tayo. Zoe. Zoe, love. Saan ka pupunta? Kina ate Eloisa, love. Dadalawin kong pamangkin ko. Dadalang ko rin sila ng pagkain ng kanyang yaya. Ay, sasamahan na kita. Ay, thank you, love. Buting mo. Para hindi na ako mag-taxi. Magpapadala rin ako ng pagkain para kina ate at kuya dun sa ospital. Ang bait talaga ng misis ko.
Kahit na nalaman kong ampun lang pala ni na mama si ate, kapatid pa rin ang turing ko sa kanya. At patutunayan ko sa kanya yun. Patuloy ko siyang dadamayan. Lalo na ngayon, may sakit siya. Ay, masaya ako. At ligtas na kayo sa sakit na yon, ate. Magaling na kayo. Ako man, Zoe. Salamat sa mga dalangin ninyo. Hinamit ng Diyos na paraan ang pagkakasakit ko upang magliwanag ang isip ko. Ate Elise. Patawarin mo sana ako, Zoe. Naging sakim ako. Hindi na kontento. Pinagbalakan pa kita ng masama. Lalo na nang malaman kong ampun lang ako. Ate. Pero salamat sa Diyos at sa iyong kabutihan. Ngayon, namulat na ako sa mga pagkakamali ko. Sa kanyang panahon. Mulat na ba tayo sa kahihinatna ng ating mga paghihiganti? Mga kaibigan, narito po at ating pakinggan ang naging karanasan ni Rebecca sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay! Pumutok na yung panabigang ko. Manganganak na yata ako. Ay, dalawa tayo rito. Tataong bang nakabiyahe na papunta Subic ang tatay mo at si William. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Sandali lang. Masakit na masakit ka dyan ko, Nay. Teka, sandali. Tatawagan ko ng taxi para madala ka sa pinakamalapit na ospital. Hindi, ayaw manganak sa ospital. Si Rio, sunduin niyo siya. Yung gusto kong magpanak sa akin. Si Rio? Pero anak, nakinig niyo sinabi ko, di ba? Puntahan niyo na si Rio. Sabihin niyo, manganganak na ako. Sabihin niyo, wala akong gustong magpanak sa akin. Kundi siya! Sigurado ko ba sa desisyon mong pagsama kay Aling Norma, Rio? Pumutok na ang panubigan ni Rebecca Milan. At habang humahaba ang oras pagkaputok ng panubigan, posible ang panganib ng impeksyon sa sinapupunan at sa sanggol. Kaya kailangan puntahan ko siya agad. Ewan ko ba, kinakabahan kasi ako sa... Hindi ko maintindihan eh. Dahil sa gagawin mong pagpunta kina Rebecca. Aalis na ako. Mahalaga ang bawat oras. Tatawagan na lang kita ano't anuman. Yan. Na-check mo na ba yung cellphone mo? Oh, Tumatawag daw kasi sa'yo nanay mo pero hindi ka makakontak. bakit to? Manganganak na raw si Rebecca. Sa ospital daw po din na lang asawa ko para makabiyahe kagad ako. At doon na ako tutuloy, tay. Ayaw nga raw magpadala sa ospital. Oo, Pilit daw na pinatawag sa kanya si Rio. si Rio. Oh, Pero hindi dapat sinunod din nanay si Rebecca. Alam naman nating pabago-bagong emosyon ng asawa ko. Lalo na ngayon nagle-labor na siya. At lalong hindi dapat si Rio magpaanak sa kanya. Rio, ito na yung mga gamot na pinabili mo. Ang dami kasing tao sa butika, kaya ngayon lang ako nakauwi. Bakit ba? Ano nangyari, ha? Si Rebecca po kasi, Aling Norma. Susuka lang daw po siya sandali sa banyo, pero hindi pa siya lumalabas. Ha? Sandali. May susi ako ng banyo. Ito. Ilang minuto na po nagtatagal si Rebecca sa banyo. Nag-aalala na po ako sa kanya at sa sanggol. Oh, Diyos ko! Rio, nakalakas ang ulo ng anak ni Rebecca!
Ay, salamat sa Diyos. Karaos na sa panganak ang kaibigan mo, Rio. Pero, nagiging kulay asul po ang baby, Aling Norma. Kailangan po natin siya dalhin sa ospital. Sabi mo kanina pagkasilang niya, maayos naman ang tinik ng puso Hindi niya. na po tayo pwedeng magkasiya ng oras. Tumawag po kayo ng ambulansya. Kailangan po dalhin po natin ang baby sa ospital. Napakabilis naman po ng pangyari, Tay. Pagkatanggap natin ng balitang manganganak na si Rebecca, ngayon, nandito tayo sa ospital para lang malaman na patay na kami, anak. Low oxygen environment ang sinasabing dahilan ng kanyang pagkamatay. Napakasakit, Tay. Siyam na buwan ko siyang hinintay. Kinasabi kang makita. Wala naman akong hinangad ng mga oras na yun, kundi ang mapaanak siya ng maayos, Milan. Sasampahan ka raw niya ng kasong negligence na nagresulta sa pagkamatay ng bata. Alam ng Diyos, malinis ang konsensya ko. At kahit siya, maging sa sarili niya, alam niyang wala akong kasalanan sa pagkamatay ng kanyang anak. Ano ba, Nay? Magbabanyo ako. Bakit nakaharang kayo dyan sa dadaanan ko? Nung araw ng panganganak mo, hindi ka totoong nasusuka. Sinadya mo ang pagkukulong sa banyo. Sinadya mo magtagal sa loob. Para kung ano man ang mangyari sa iyo at sa sanggol na isisilang mo, pananagutin mo si Rio. Eh, di ba? Namatayan na nga ako ng anak ko. Ano-ano pa yung binibintang nyo? Tapos si Rio pang kinakampihan nyo? Kilala kita, Rebecca. Mula sa pagiging suwail mo at bengador mo. Alam kong pinagplanuhan mo ang paghihiganti laban kay Rio. Bakit? Masama bang maningil ng atraso? Kailangan mo sabihin ang katotohanan. Dahil kung hindi, hindi mo malalampasan ang lahat ng ito. Hindi ka makapagsisimulang muli. Ay, ano pong katotohanan ang dapat sabihin ni Rebecca? William? Dama mo bang sakit? Tulad ng sakit na hanggang ngayon, ramdam na ramdam ko pa nang lasingin mo ko na para na maangkin mo! Mahal kita, kaya ako nagawa yun. Pinlano nyo ni Milan at Triyong lahat. Pumayag ka maging kasangkapan nila para mapagtagpan ang kataksilan nila sa akin. Ilang taon na rin ang nakalilipas. Bakit hanggang ngayon, hindi mo pa rin nakakalimutan ang mga nangyari? Dahil akong biktima ng mga kasinungalingan nyo! Rebecca, Pinaglaruan yung damdamin ko! Sinira ang mga pangarap ko! Ang buong buhay ko! Kaya sumumpa ako sa sarili kong isang araw! Matitikman nyo ang aking pag-iiganti! Kailangan ni Rebecca ng tulong. Hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Dinadagdagan lamang niya ang kanyang mga pagkakamali. Sinisikap naman natin siyang imulat sa katotohanan. Pero nananatiling matigas ang kanyang puso. Hindi ito tungkol sa iniisip ng tao. Kundi tungkol ito sa kanya upang harapin ang katotohanan, Nestor. Para na rin siya katatahimik ng kaluluwa ng kanyang anak. Mayat maya, sinicheck ni Rio ang tibok ng puso ng sanggol. Noong mga oras na yun,
Malakas ang tibok ng puso ng sangkol. At oo, talagang sinadya akong matagal sa banyo. Para hindi magkaroon ng pagkakataong ma-monitor ni Rio ang anak ko. Kahit alam kong magiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Madilim na ang isip ko noon. Wala akong gustong mangyari, kundi ang katuparan ng aking paghihiganti. May mga pagkakataon noon na gusto kong hingin ng kapatawaran mo. Pero naduwag ako. Siguro nga dahil hindi ko pa kayang harapin ang mga panunumbat mo. Pero sa pagkakataong ito, humihingi kami ni Milan ng kapatawaran sa pagkakasugat namin sa iyong damdamin, Rebecca. Lalo na ako. Hindi ko sinasadyang mahalin si Milan. Basta na lamang nangyari. Gusto ko na lamang naramdaman. Hanggang matuklasan namin na hindi na namin kayang pigilin ang pagmamahal namin sa isa't isa. Bakit ganun, Nay? Bakit sa akin bumabalik ang lahat ng sakit? Samantalang ang gusto ko lang naman, maranasan din ng mga taong nanakit sa kalooban ko. Ang mga sakit na dinanas ko. Dahil walang matamis na paghihiganti, anak. At alam mo ba kung anong pinakamagandang paraan na paghihiganti? Yung ituloy mo ang buhay mo. At pagkatapos, mamuhay ka ng maayos. Ang laki ng kasalanan ko sa aking sarili. Lalo na sa Diyos. Buksan mo ang puso mo, Rebecca. Nang sa gayon, ay muli mong maihanda ang sarili mo sa mga darating pang posibilidad at pagbabago sa iyong buhay.